Happy Wednesday morning po sa inyo mga kapatid. At ang Diyos sa mabuti ay muli tayong binangon sa ating mga higaan na taglay ang panibagong buhay at kalakasan. Magbubulay-bulay po tayo muli ng kanyang mga salita upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay sa pamamagitan ng ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Sa umagang ito mga kapatid, ipagpapatuloy natin yung ating topic. At ito po ay yung part 2 ng Facing the Giants na ating tinalakay noong Tuesday morning. At ang ating Bible verse ay nakasulat sa 1 Samuel chapter 17 verses 38 to 40. At hayaan niyong basahin ko sa inyo ang mga talatang ito. At pinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at tansong pambalot sa katawan. Nang may sakbat na ni David ang tabak ni Saul at sinubukan lumakad, hindi siya halos makahakbang sapagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito, at hinubad niya ang nasabing kasuotang pandigma. Pagkatapos ay dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Inilagay sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Salamat at purihin ang ating Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kaniyang mga banal na salita. Pagpatuloy po natin ang ating napupulot na magagandang
aral sa buhay dito sa katauhan ni David nang harapin ng malahiganteng si Goliath. Ano ang meron ka pa upang harapin ang malaking hamon ng bukas? Kung ikaw ngayon ay napapaharap na sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay, mga malahiganting problema, meron ka pa bang lakas para harapin ang araw ng bukas? Paano haharapin ang buhay na ito? Magpapatuloy po tayo sa mga magandang karanasan ni David sa pakikipaglaban sa higanteng si Goliath. Tingnan po natin ang 7 na karagdagan na tinalakay natin noong Tuesday morning sa magandang karanasan ni David upang magtagumpay sa malahiganteng si Goliath. Number 1 po, nakahanda sa anumang hamon ng buhay. Binibigyan tayo ng karanasan at kasanayan ng ating Panginoon Diyos. Kahit na ito'y hindi maganda sa paningin ng tao, ngunit ito ay paraan niya upang tayo ay mahubog sa atin at ito ay maging kahandaan natin na lalong maging matibay sa mga panibagong haharapin ng pagsubok ng buhay. Number 2, iwanan ang anumang magpapabigat sa ating buhay. Hindi madali ang pagharap sa mga higante ng buhay dahil sa mga daladala nating nakapagpapabigat sa atin. Marahil ang mga nakasuot sa ating mga pabigat ay ang mga damdaming ayaw pang nating pawalan, tulad ng galit, hinanakit, sama ng loob, di pagpapatawad, pananaig ng pride, laban sa mga taong dapat sana'y makapagpagaan ng ating mga kalooban. Pansinin natin si David. Hinubad niya yung mga mabibigat na kasuotan ng sundalong pandigma sapagkat alam niyang lalo siyang babagal. Hindi na nga makalakad. Kaya't mas naging magaan ang kanyang pakikipaglaban sapagkat tinanggal niya yung anumang mga bagay na alam niya ay makapagpapabigat sa kanyang pakikipaglaban. Number 3, piliing kasama ang Diyos na magkakaloob sa atin ng tagumpay. Ang malaman ang Diyos ay nasa panig natin ay sapat na upang makita ang tagumpay laban sa ating buhay. Tandaan natin na ang tagumpay ay hindi laging nasa anyo ng kagalingan, panalo sa isang patimpalak, o pagkamit ng gantimpala sa isang paligsahan. Kadalasan ang tagumpay ay nararanasan sa paraang hindi nasusukat ng anumang pamantayan. Ang pagkakaroon ng tunay na kaibigan sa panahon ng kabiguan, ang pagkakaroon ng malalim na refleksyon sa gitna ng kaguluhan, ang malalim na pangunawa sa kalooban ng Panginoon Diyos, at higit sa lahat ang tagumpay ng Diyos dahil sinunod natin ang kanyang kalooban. Kaya't upang tayo patuloy na magtagumpay sa buhay natin ito, piliin nating laging kasama natin ang Panginoon Diyos. At yung malaman lang natin na kasama natin ang Diyos ay napakalaking bentahin na upang tayo ay magtagumpay. Pang-apat po, pagmamalasakit sa kapwa. Isa ito sa naging concern ni David. Bukod sa alam niyang hinahamak ang Diyos ng Israel, nakita niya ang pagkatakot ng kanyang mga kababayan. Kaya't naroon ang kanyang pagmamalasakit upang gawin ang kanyang pakikipaglaban. Sa mga sitwasyong kahabag-habag at tila walang kikilos at tutugon sa mga krisis at hamon na pinagdaraanan ng ating kapwa, tumugon tayo at tumulong sa kanila sa kanilang mga pangangailangan. Itinuturo sa atin ng Panginoon ang pinakamainam ang word of mercy o words of mercy. Ang mga gawa ng kahabagan na dapat nating ipakita at ipadama sa ating kapwa. Panglima, matapang
na pagpapasya. Isa ito sa ginamit o ginawa ni David upang harapin ang malahiganting Goliath, yung kanyang pagiging matapang na pagpapasya na humarap sa isang malaking hamon ng pakikipaglabang. Matapang ang iyong pagpapasya kung may ipinapagawa sa iyo ang ating Panginoon Diyos. At hindi mo yun tinatalikuran, lalong-lalo na kung ang panawagan sa iyo'y may kinalaman sa dakilang utos at dakilang atas. Number 6, pagsusulong ng panukala ng Panginoon Diyos. Anuman ang mangyari sa ating buhay, may isang kamay na mag-aakay sa ating landas na dapat nating patunguhan. Kung minsan ay natatagalan lamang dahil sa katigasan ng ulo ng tao, ngunit gagawa at gagawa ang Panginoon Diyos ng mabubuting paraan upang mailagay tayo sa tamang landas, pati ang sangkatauhan. Ngunit sa magmamatigas, pababayaan sila ng ating Panginoon Diyos sa kanilang mga pita dahil sa kanilang pagkabulag at pagkahumaling sa mga bagay na narito sa daigdig. Ngunit tayo ay patuloy nating gawin ang magandang panukala ng ating Panginoon Diyos. At ito ang isa sa patuloy na ginamit ni David, ang ipagpatuloy niya magandang panukala ng Panginoon Diyos na bigyang kalayaan ang kanyang bayan, na hindi magapi at maging alipin ng sinuman. Tayo rin po, ang panukala ng Panginoon Diyos sa atin na isang masaganang buhay, malaya at hindi alipin ng anumang masamang elemento, sa halip tayo'y alipin ni Kristo. Pampito po, panghuli, pag-asa at pananalig sa Panginoon Diyos. Ang pananalig ay ang pagtitiwalang hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos. Saan man tayo dalhin, maging ang daang ito'y tinuturing na uncharted course. Ang isang taong nawalan ng pag-asa ay sumusuko na sa maaring mangyari sa kanyang buhay. Ang isang taong nawalan ng pag-asa ay nagmistulang wala ng pakailam sa araw ng bukas. Nakalulungkot, mga kapatid, lalo na yung mga napaharap sa mga malahiganting problema ng buhay, na halos nawalan ng pag-asa at sumuko sa kanilang mga buhay. Halos nawalan ng pag-asa at mistulang wala ng pakialam sa araw ng bukas. Ngunit ang mga taong may taglay ng pag-asang marunong maghintay, sapagkat ang paghihintay ay naroon ang pananalig na darating ang isang araw na kikilos ang Panginoon Diyos upang matupad ang kanyang mabuting kalooban at tayo ay magtagumpay sa mga malahiganting pagsubok o problema ng ating kasalukuyang pamumuhay. Patuloy nating purihin at pasalamatan ng Panginoon Diyos sapagkat ang lahat ng pagkakataon na may pinagkakaloob sa ating katulad ng provision, protection, upang tayo ay laging mabuhay na nais ng Panginoon na payapa ang ating puso at isipan. Laging nakalaan ito para sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya kahit harapin natin ang mga malahiganting problema, tayo ay makararating sa ating patutunguhan, sapagkat hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon Diyos ang kanyang provision and protection at ang kanyang pagmamahal ay laging sa atin. Kaya mga kapatid, dalangin natin sa Panginoon na tayo laging maging matatag sa ating mga pananampalataya at pananalig upang tayo magtagumpay sa anumang mga haharapin nating pagsubok o problema ng ating buhay. Sabi nga po sa laging mga nakapost sa FB, ay ang problema ay nilalampasan, hindi tinatambayan. Tayo po'y manalangin
Salamat po Panginoon sa iyong pong mga salita na amin na pagbulay-bulayan. Salamat Panginoon sa pagtatagumpay ni David sa pagharap sa malahiganting si Goliath. At ito po ay reflection namin sa aming mga buhay sa umagang ito na kami po ay pinagtatagumpay mo sa mga pagharap, sa mga problema at hamon ng buhay. I-bless niyo po Panginoon ang bawat pamilya, ang aking mga kapatid, at kung sino man may pinagdadaanan ngayon na kanilang mga problema at pagsubok sa buhay, papagtagumpayin mo, Panginoon, at mula sa aming mga salita na iyong napagbulay-bulayan, ay amin pong mapanghawakan ang ilang magandang karanasan ni David, kaya't siya ay nagtagumpay. Pagpapalain kayong lahat ng Panginoon sa inyong pag-aaral, sa inyong pagtatrabaho, at sa inyong patuloy na kagalingan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa Panginoon Diyos. Salamat po sa inyong pagsama sa aking pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. A friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today, mayo at maglingkod.